Mukhang itong Magnolia Chicken Templados Hotshots ay sasabayan itong TNT Tropang 5G dito sa pagkuha kay Cedric Barefield. Sigurado ako alam na ninyo yung lumabas na balita mula sa iba't ibang mga insiders na ito raw si Barefield ay ititrade na ng Blackwater. Ang balita ay baka daw tumapunta sa TNT Tropa at ang pinag-uusapan na lamang kung sino kapalit. Pero ngayon daw mukhang itong Magnolia Hotshots ay ready na rin na mag-offer dito sa Blackwater para makuha ang serbisyo nitong si Cedric Barefield. At ang isa daw doon sa kinukonsidera ngayon ng Magnolia, i-offer daw nila itong si Paul Lee at si Rom De La Rosa para dito kay Cedric Barefield at sasamahan pa ng first round draft pick. Tignan natin kung papayag ngayon itong Blackwater dyan, no? Kasi itong Blackwater, alam naman natin na nasa kampo yan ng MVP pero willing daw sila na makipag-trade sa isang team lalo na kung maganda yung offer. At itong si Paul Lee at Rom De La Rosa plus first round draft pick. Aba syempre maganda yan para sa kahit kaninong kupunan. At yan yung dahilan kung bakit ngayon ito ay pinag-aaralang mabuti nitong management ng Blackwater. Sa panig ng Magnolia, marami ng fans na nagsabing matagal na talaga dapat nilang sinubukang kunin itong si Barefield. Para yan yung makasama doon sa backcourt nitong si Jerome Lastimosa. Kasi yan ang nababagay talaga na tandem ngayon eh. Itong si Jerome at itong si Cedric Barefield. At alam din yan ni Coach L.A. Tenorio. Kaya nga yan yung talagang pinaplano nila na magawa ngayon. Kung sa bagay, kung matutuloy talaga to sa tingin ko, isa na yan talaga doon sa masasabi natin na magiging good, sabihin natin magandang sitwasyon para dito sa lineup ng Hotshots. As it is, hindi naman magiging biro dito yung makikita natin na gagawing adjustment ni Coach L.A. Tenorio para mag-fit si Barefield dito sa lineup ng Magnolia. Dahil syempre, gagawin niya lahat para ito ay masiguro na mangyari na. Itong import ng Rain or Shine at itong si Glenn Cobontin parehong sinuspinde ng PBA. Kaya naman walang nagulat dito dahil nga doon sa nangyaring insidente doon sa dalawa. Kaya sa ngayon, mamumroblema itong Rain or Shine dahil yung susunod nilang game, wala silang import. So yan yung pinag-iisipang mabuti ng ROS kung ano ang kanilang gagawin. At syempre, ang importante kasi dito sa import nila, meron tong 3-point shot. Ibig sabihin, hindi lang ito scorer. Hindi lang ito scorer sa loob, kung hindi meron tong tira sa labas. At yan yung hinahanap talaga nila dito sa kanilang import. At yan naman talaga yung nagiging problema ng ROS dati. Ngayon, nung nakuha nila si Johnson, gumanda yung laro nila talaga. Pero yun nga naging problema ngayon. Dahil ito yung masususpinde. Fortunately, 1 game lang, no? So, makakabawi ka agad-agad itong Rain or Shine. Maraming nagsabi na magiging isa sa mga solid teams talaga sa PBA ngayon. Itong ROS, lalo na't nakita naman natin kung gaano kalakas yung lineup nila. Kahit na medyo magkakaproblema sila doon sa next game dahil walang import, yung susunod nilang game, sigurado babalik na to. Ngayon, itong TNT naman, hindi nila masyadong iindahin yung pagkawala ni Glenn Cobontin dahil role player yan eh. Yung susunod na mga laro nitong ROS, nitong TNT, marami silang pwedeng magamit na players provided sana makabalik na rin si RR Pugoy, no? At kung wala si Cobontin at wala si Pugoy, plus ito si Poy Era, meron pang injury. At si Kelly Williams, nilagay sa free agent list. Medyo magkakaproblema TNT dyan. Pero sa scoring, nandyan naman of course yung kanilang 7-3 import na si Bol Bol. At of course, itong sila Jordan Heading, sigurado babawi yan doon sa next game nila. Kaya nga marami talaga tayong masasabi dito na mga magagaling na mga tactician o mga strategists dyan sa TNT. Kaya magagawa nila ng paraan kahit na wala itong si Glenn Cobontin doon sa lineup nila. Pero syempre sa susunod na mga games, mag-a-adjust na. Ito si Coach Chot Reyes.